Ito yung ulam na pinaka-paborito ko yata mula noon hanggang ngayon. Mahigit 100 times ko na yata itong naluto, guys. Di kasi may pagkakainan ang sobrang sarap ng ganitong luto. Naging paborito na din tuloy ito ng buong pamilya ko. At sure din ako magugustuhan din ito ng buong pamilya ninyo. Uumpisahan nga natin ang pagluluto nito sa pag-aasin nitong isdang galunggong. Nabili lang natin yan ng 200 pesos, kalahating kilo na. Sa inyo ba, guys? Mahal pa rin ba ang presyo ng galunggong? Comment nyo nga po dyan sa comment section, guys. Pagtalagay nga natin ng asin dito sa isda, ay isi-set aside muna natin yan. Prepare ko lang saglit ang mga gulay para tuloy-tuloy na ang pagluluto natin mamaya. Ihiwain ko lang dyan itong sitaw, sibuyas at kamatis. Yan lang naman po yung kailangan natin mga gulay dito sa ating gagawing ulam. Kaya sure akong afford na afford mo at caring-caring mo ang pagluluto nito. Pagka-prepare nga natin yan, ay pwede na tayong magluto. Dito nga sa ating kawali ay magpapainit lang ako dyan ng medyo may karamihang mantika. Bali used oil po palang ginamit ko dyan, guys. Sayang din naman po yan kung itatapon na natin. Paiinitin lang natin ng mantika dyan, then saka iprito dito ang mga galunggong. 4 lang naman po kaming kakain itong ulam, kaya 4 na piraso lang din po ang binili ko. Lutuin nga lang natin yung galunggong hanggang sa maprito na ang both sides nito. And kapag okay na nga yan, ay maaari na po natin yang hanguin. Dito naman ulit sa same pan ay maglalagay lang tayo ng mantikang panggisa. Paiinitin lang natin yan, then saka igisa dito ang sibuyas. Halu-haluin at igisa-gisa lang natin yung sibuyas, then saka natin isusunod dyan ang mga nahiwang kamatis. Ganun ulit, guys. Gisa-gisa lang ulit natin yan hanggang sa malamog at madurog na ang kamatis. Kapag ganun na nga, ay saka naman ako dyan maglalagay ng 1/4 kilo ng pork giniling. Maglalagay tayo niyan para mas maging malasa yung maluluto nating ulam. Igisa-gisa lang natin yan hanggang sa maluto ang pork giniling dito. At kung nakaabot ka sa part ng video natin ito, it means na interesado ka sa ulam recipe na sinishare natin today. At kung sakali pong magugustuhan mo ito, pwede po bang pakipusuan mo naman ang video natin? At mag-iwan ka na din po ng comment na, I love this ulam recipe. Maraming salamat po. And kapag nga ganyan ang naluluto na ang giniling, ay saka tayo dyan maglalagay ng estimated 4 tablespoon ng patis. Mas masarap po kasi kung patis ang ilalagay natin dito, guys, instead na asin. Haluin lang ulit yan hanggang sa humalo ng maigi yung patis na nilagay natin. Ginisa ko lang po yan ng 2 minutes, then saka ko naman po dyan ilalagay yung mga nahiwang sitaw. Haluin at igisa-gisa dito ang sitaw, then saka ito takpan at hayaang maluto ng 2 minutes. Makalipas nga ang 2 minutes, ay buksan at haluin itong muli. At this point po ay maglalagay na ako dyan ng mga nasa 500 ml ng tubig. Haluin muli, then saka takpan. Hayaan lang muna nating maluto ng bahagya ang sitaw dito, guys. After nga ng 5 minutes, ay malapit-lapit ang maluto yung sitaw natin dito. And last na ilalagay natin dyan is itong isang pack ng sinigang mix. Yes, guys, maglalagay tayo niyan para maging mas nakakagana yung sabaw na lulutuin natin. Ang tawag nga po pala ng ganitong luto dito sa amin ay tadtarin. Hindi po tadtarin, ha? Tadtarin. Hindi ko lang po alam kung saan nag-originate yan, guys. Pero ang alam ko po niyan ay super sarap nito. Haluin lang natin itong niluluto at saka takpan at tuluyan na nating palalambutin ang sitaw dito. And after nga ng ilang minuto ay naluto na yung sitaw. Titikman ko lang po yan kung may kulang pa sa lasa para mai-adjust pa natin. And there you have it, guys. Ready to serve na itong pritong galunggong with tadtaring sitaw. Nako, guys, once matikman mo ang ganitong ulam, mafo-fall in love ka talaga sa sarap nito. Promise. Kaya kung nag-iisip ka pa din ang uulamin ninyo mamaya or sa mga susunod na araw, nako guys, isama mo na sa listahan itong recipe natin. Kaya i-share mo na itong video at itag mo na ang buong pamilya at barkada mo at subukan nyo na din pong magluto nito.